Yo, what's up sa inyo mga kakwento? So, kumusta? Ano nga ba yung pinaka-importanting dapat nating idala o ibaon pag tayo papunta dito sa Japan? So, maliban sa mga wag na tayo magbaon ng maraming damit kasi marami naman pong bilihan ng damit dito sa Japan. Kung ikaw mahilig sa second hand, napakaraming second hand na mga gamit dito sa Japan. Kahit sapatos man yan, damit man yan, relo man yan. So, wag na kayo magbaon ng kung anong mga damit dyan, ha? O kung halimbawa sa pagkain naman, napakarami na rin pong Philippine product na nandito na sa Japan na may mga tindahan ng mga Philippine store dito. Kaya kung ako sa inyo, ang ibabaon nyo o idadala nyo rito sa Japan ay yung haba ng pasensya at lawak ng pag-uunawa. Kasi hindi nyo po alam kung anong ugali ang dadatnan nyo dito sa Japan. Yung ugali ng mga Hapon. Marami pong Pilipino ang nabubuli ng mga Hapon dito. Maraming Pilipino ang nasasaktan pisikal ng mga Hapon dito. So dapat handa po kayo dyan sa ganyang senaryo. So baka mamaya kung kayo po ay pusong mamon, pasigawan lang kayo, magmumukbok na kayo, mag-decide na hindi pumasok kasi sisigawan kayo. So hindi uubra dito yung pusong mamon. Ang kailangan nyo dito sa Japan ay pusong bato dahil sa ganyang senaryo. Marami pong mga Pilipino dito talaga ang sisigawan, sabihan na mumura araw-araw. May mga Pilipino talaga ditong nasasaktan pisikal. Yan po ang tunay, yan po ang katotohanan dito sa Japan. Hindi po lahat ng Hapon ay mababait. May sadya po talagang mga bully, lalong-lalo na sa mga alam nilang mga Pilipino na hindi marunong mag-Nihongo. Kung masigawan, kung mautusan, tala mo sila yung may-ari ng company, baka mamaya mangyari sa inyo yan, uwi na ang Pilipinas, wala na, sira yung pangarap nyo, yung lahat ng ginastos nyo mababaliwala, lahat ng paghihirap nyo mababaliwala. So kailangan, kung kaya pupunta dito sa Japan, kung kaya pipirman lang 1 taon hanggang 3 taon na kontrata dyan sa agency natin sa Pilipinas, o hanggang 5 taon, so dapat hanggang 5 taon din kayong malawak yung pag-uunawa at mahaba yung pasensya. Kasi pagka pinairal nyo yung init ng ulo, wala na, at finish na lahat. Mapapaaway na kayo, may i-report na kayo, mawawarningan na kayo hanggang mapauwi na kayo ng Pilipinas. So ano ba ang dapat natin gawin para makaiwas mga ganyang bully na Hapon? Ito mga kwento, sinishare ko to para maging aware na yung mga papunta na dito sa Japan. Talaga sa tunay, hindi po lahat ng Hapon ganun kabait, May mga Hapon po talaga na sadyang bully at nananakit ng mga Pilipino. Hindi lang mga Hapon, kahit mga ibang lahi. Kaya dapat ang ibaon yung mga kakwento ay yung haba ng pasensya ninyo at yung lawak ng pag-uunawa para matapos nyo yung kontratang pinirma nyo sa Pilipinas at hindi masayang yung pagod na ginawa ninyo nung kayo ay nag-a-apply dito sa Japan. Kung ako sa inyo mga kakwento, yung pusong mahon ninyo, yung pusong mahon, totoo lang, yung pusong mahon, iwanan nyo muna sa Pilipinas. Kailangan nyo maging pusong bato pagdating dito sa Japan, Pagka kayo ay naka-encounter na ganitong mga Hapon, Diyos ko po, baka mamaya pati kayo ay mapalaban. Marami na hong ganyan Pilipino dito, talagang pagka sinaktan sila, lumalaban na sila kasi nga hindi na nila kaya yung pananakit at paninigaw ng Hapon. So ngayon, sinasabi ko sa inyo, sinishare ko sa inyo ito para kung sakaling mangyari sa inyo yung ganyang senaryo at maabutan nyo o kayo ang makaranas, ay alam nyo na gagawin ninyo. So kasi nasanay lang tayo sa mga sinishare nila, yung mga Hapon ay mababait sa mga Pilipino, pero hindi po lahat ganun. I-real talk ko na ho kayo, hindi po lahat ng Hapon ay ganun. May mga Hapon po talaga dito na ganun nga, nananakit at na araw-araw nagmumura, nagsasalita ng baka, o ibig sabihin na idiot o gago, o lahat ng masama nandun na sa isang salitang baka. Pagka yun ay bilanggat sa inyo, yun na yun, para kayong minumura, para kayong gago, para kayong bobo, yun ang ibig sabihin ng baka dito sa Japan. So kung ako sa inyo mga kwento, kaysa kung ano-anong ibaon nyo na gamit, na kung anong pagkain, ang ibaon yung pinaka-importante ay yung inyong lawak ng pag-unawa at haba ng pasensya. Kung 3 taon kayong pipirma, 3 taon din kayo dapat mayroong lawak at lawak ng pag-unawa at haba ng pasensya. Huwag niyong papatulan yung Hapon dahil sigurado po mapapaaway po kayo dito. Sayang naman yung pinagpaguran natin, Yan po ang may advice o may sasuggest kong ibaon ninyo dito sa Japan pag kayo ay papunta na dito, lalong-lalo na yung mga tinatawag nilang trainee visa. At kagaya natin trainee visa, yan lang pang magiging pathway natin, ang pagiging trainee visa para makatungtong dito sa Japan. Para matapos yung kontrata nyo dito, yung
Yun ang pinaka-importanting dapat natin ibaon. Yun ha, kung sakaling dumating na kayo dito sa Japan at maka-encounter kayo ng ganyang senaryo, so lagi nyo nang isipin yung pamilya nyo sa Pilipinas na umaasa sa inyo. Yung pangarap ng mga anak ninyo, pangarap ng pamilya nyo para sa inyo, lalo yung makatapos kayo ng kontrata at maging experience nyo etong Japan sa mas maganda at mas malaking bansa. Kaya pag naka-encounter kayo, lawak ng pag-uunawa, habang pasensya at timpe ng timpe. So yun talagang pwede kong may advice sa inyo mga kakwento, yung mga papunta rito. Yun lang talagang pwede kong maitulong sa inyo na pwede nyo maging key para malampasan yung kung sakaling ganyan ang magiging senaryo nyo rito o sitwasyon nyo rito sa Japan. So hanggang sa muli.